interview sa panahong ito. Tsaka pinaka-man of the hour. Oo, mataas na maaresto na itong si dating Congressman Saldico. Atin hong tinutukoy ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Gayun din siya po ang chairman ng Senate Committee on Accounts, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Hi sir, magandang tanghali po. Kelly, magandang tanghali sa atin lahat. Kasama ko po si Raul Espera, sir. Senator, magandang tanghali po, si Senator Raul. Ping. Yeah. Raul, magandang tanghali. Sir, una, ngayon pong pwede nang may uwi sa susunod na ilang linggo itong si dating Congressman Saldico at maaari nang humarap sa mga investigasyon kabilang nasa Blue Ribbon Committee. Sa tingin nyo, magiging susi na po ba itong si Saldico para malaman ang buong katotohanan sa flood control anomalies? Depende. Kung magko-cooperate siya, magsasalita siya ng totoo at magte-testify siya, edi marami tayong matutuklasan. Pero kung magka-clam up siya, para depend lang yung kanyang sarili, ang asa natin, puro denial. Mhm. Pero may nauna na siyang video, kaya ang pinaplano kong bilang chairman, ang uno kong set ng questions, so at least yung isang question na tatanungin, alin doon sa kanyang nilabas na video na pinahayag niya kung siya yon ang totoo at ilan ang hindi. Mhm. So, doon pa lang Kasi po. madetalyo yun eh. Mhm. Oo. So, crucial din sir yun kasi yung impression iba, baka meron doon sa ilang video, ang AI, hindi totoong siya yun. Correct. Oo. Kasi hindi naman talaga, wala ring pagsasalita na galing sa kanyang abogado na siyang may contact sa kanya kung siya ba talaga yon. Mhm. Wala. Hindi natin alam. Kaya mas maganda siya talaga yung magsalita Mhm. doon sa kanyang sa pahayag na lumabas sa video. So magiging crucial po ba sa kanyang kredibilidad at integridad kung yung sakali na manindigan siya o kaya i-deny niya o bawiin yung mga lumabas po na video? So, alam mo, Sally, Raul, mahirap yung situation niya ha. Kasi kung nag-iisip siya mag-apply ng state witness, medyo masikip siguro para... hindi ko pipreempt yung DOJ o kaya yung ombudsman, no? Pero maraming requirements para mag-qualify ka bilang state witness. Sa tingin ko, yung kanyang katayuan ngayon medyo masikip. Pero who can tell, ano? We can never second guess that. Baka sakali. Kung tatanggap niya yung state witness, talagang sabog. Marami talagang madadamay. Oh. Pero pag-aaralan mabuti kasi kung i-assess natin, i-analyze natin yung kanyang participation, di ba? Maraming naniniwala siya yung arkitekto mismo ng mga insertions. Oo, siya ang principal na nasampot eh. Oo. So sir, kung siya yung architect o lilitaw na mastermind, hindi po siya kwalipikado na maging state witness? Kasi ang isang qualification dyan, not the most guilty eh. Mhm. Naandyan na sina Bernardo na itinuro na rin siya ni Alcantara. So tingnan natin how it will play out pagdating niya. Sa amin sa Blue Ribbon Committee, siyempre may warrant of arrest na siya from Sandigan Bayan. Hindi pwedeng basta namin siya ipatawag kung di mag-ask kami ng permission sa korte. Pero sir, wala po bang existing na hindi po ba ababot sa punto na na-issuehan ng warrant of arrest si Saldico dahil in-invite po siya pero hindi po nakarating dahil nga nagtago na siya sa ibang bansa? Oo, yun, show cause order lang ang pinalabas namin sa kanya. Kasi na-advise ng legal ng Blue Ribbon Committee. Dahil may due process na hindi naman pwedeng i-cite kaagad for contempt tapos issue ng warrant. Kailangan pag-explainin muna yung tinatawag na show cause order. Kaya I think January 18 or 19 na-issuean siya ng show cause order. Na hindi rin po siya sumugod doon sa show cause order? Wala naman kasi siya rito eh. Pero yun, kasama si Gutesa nung na-issuean namin ng show cause order eh. Kaya mainam nga kung sakaling nandito siya at maimbita namin siya, pwede nga isabay na sa kanya yung mga ex-soldiers, kung ilan man yun, 6 man yun, o 18 man yun, para magkaroon ng confrontation kay Bernardo, kay Alcantara, yung lahat na may direktamenting pakipag-ugnayan sa kanya, kung ano yung kalalabasan. Makita naman natin doon kung sa demeanor at saka sa mga sagot, plus yung mga dokumento. Pag pinagtagpi-tagpi natin, tagni-tag natin yun, makita natin kung sino yung totoo sinasabi, sino yung nagsisinungaling. So yun po ang plano niyo sir, talaga magiging
face-to-face lahat ng nagbabatuhan ho ng aligasyon. Itong si Saldico, sina Alcantara, Bernardo, yung 18 dating umano'y sundalo, pati ho si Gutesa. Si Gutesa, wala kasing contact eh. Hindi alam mo kung nasaan eh. Pero at least yung mga ex-soldiers, nandyan, pwede padala yung summons kay Atty. Baligod. How about former Ilocos Sur Governor Chavit Singso na gusto ring mag-testify? Isasabay niyo po ba or mukhang hindi naman siya, walang connection sa aligasyon nila sa Hindi, pwede nga doon din siya kung ano yung mag-contribute niyang information under oath. Pero sabi ko nga, mangyayari lamang yung resumption ng hearings kung mai-report out na yung partial committee report. Kaya nga yun, naka-anim na kaming signatures, hopefully, in the coming days, meron pang at least 3 na pumirma para ma-file na at mapagdebatahan na namin sa plenaryo. Simultaneous naman, pwedeng habang in-sponsor ko at meron kaming interpellation nangyayari sa floor, pwede naman tumawag na ng pagdinig eh. So sir, 6 dahil counted po talaga yung pirma ni SP Soto bilang ex-officio. Tinanong ko sa kanya yan eh. Sabi ko, sigurado ba tayo na counted ka doon sa majority? Kasi ang bilang kasi dyan, 17 yung regular members. Pero for purposes of counting the majority, kasama sa bilang ang ex-officio members. Ang hindi ko sigurado kasi ang kinikilala talagang ex-officio sa pagkaalam ko, siyempre pro temp, tapos majority leader, saka minority leader. 3. Ngayon, kung ang Senate President, sabi naman niya sa akin, hindi ko naman matatawaran yung kanyang experience, yung kanyang karanasan. Pang-5 termino niya na ito, hindi lang basta ordinaryong senador, 2 beses yung naging Senate President, majority leader, minority leader. At yung mga nakasabay niya, talagang yun yung mga Batikano, mga senador nung araw. Sina Neftali Gonzales, Eni Maceda, si Tatad. Kaya doon siya natuto eh. Kasi pag nagkukwentuhan kami, yan ang mga sinasite niya eh. Na yung mga debate nila, doon siya talaga natuto. So mahirap tawaran yung kanyang opinion, yung kanyang knowledge pagdating sa rules ng Senado. So kinukonsider nyo ngayon na counted yung pong pirma ni SP Soto dahil para sa kanya counted yon. Oh, exactly. Yan ang tanong ko sa kanya. Pwede ko bang i-count yung signature mo? Sabi niya, pwede. Kasi ex-officio ako eh. So kung 6, kailangan nyo na lang po ng 3 at ang inaasahan nyo na 3 yon, pwedeng kay Senate Majority Leader Subiri, Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, Senator Raffy Tulfo, Win Gatchalian, and si Senator Lauren po ba, member ng Blue Ribbon? Yes. So, kasi 17 yan, 6 yung sa minority. So, bali 11 yung nasa majority. So, sa ngayon, 6 kami. So, merong 5 na, hindi, 6 kasama yung ex-officio. Bali, 2 kaming, 3. No, 2 kaming ex-officio. So, malaki yung pagkukunan and hopefully, kasi nangako naman si Senate President, sabi niya, ako na lang ang makikiusap. Alam ko nahihiya kang makiusap sa mga kasamahan natin. Kaya ako na lang ang kakuusap. Katunayan, may nakausap na siyang isa. At tinanong niya nga dahil malapit sa amin eh. Yun nga, medyo ang pagkasabi na sa kanya, pasensya na kasi napakiusapan ako ng isang nasa minority ngayon na dati namin kasama sa majority. Sino po yun, sir? Pwede niyo bang i-share sa amin? Hindi na, wag na natin ilalagay on the spot pati yung kung sino yung nag-beg off sa kanya. Pero sabi naman ni Senate President, at least isa. Kasi kung kinakausap niya na yung ibang mga kasamahan namin, sabi niya, kinausap ko si pero nabanggit sa akin, nakapangako ko siya doon sa isang member na minority na kung napag-usapan siya na huwag siyang pumirma. So, no, and having known that from the Senate President, yung information na yon, naisip ko tuloy, baka ganun din yung predicament nung iba namin kasama sa majority kasi hindi natin maiaalis na kasama na nila dati sa majority yung mga naandyan sa minority Baka naman yung iba rin, baka medyo naman-tuman, napag-usapan din na magpumirma. At baka ho yung speculation ko lang yun. At posible pong yung nakiusap yung nasa minority na nadadawit din po dito sa flood control anomalies.
hindi na tayo pupunta ron. Basta taga-minority yung nakiusap. So, yun, based on that information, doon ko ibig sabihin, nag-a-analyze din naman tayo. Baka yung iba, kaya bantulot din na magpirma kasi nga, baka meron din nakiusap sa kanila. So, sir, Which Senator, is understandable, no? From my point of view, understandable yun, Raul, kasi may mga pinagsamahan, no? Disappointed ka ba sa nangyayari? Nagkakaroon ng courtesy na pagbibigay o dahil sa pakiusap? Disappointed ka ba sa nangyayari, Senator? May disappointment pero mas nananaig yung naintindihan ko yung situation nila. Kasi alam mo, puro tao lang naman tayo eh. Meron laging human factor or human element na magse-set in, di ba? Hindi natin maiwasan yun eh. Meron tayong mga kaibigan, malapit man o hindi masyado malapit na maski pa paano gusto nating pagbigyan kung hindi naman sa tingin natin, halimbawa sa assessment nila, hindi ganun ka-major ang issue. Pero ngayon, dahil nga naandyan yung may bagong factor, yung si Saldico nahuli at kung gusto nila talaga malaman yung katotohanan, palagay ko baka sakaling magkaroon ng pagbabago ng isip dahil medyo maski pa paano merong pabigat na sa balikat na gusto ba nating lumabas yung katotohanan. Kaya nga tama lang yung ginawa kong kondisyon. Kasi kung hearing tayo ng hearing at wala naman tayong committee report, para saan yung hearing natin? Maliwanag doon sa rules, di ba? Na inquiry in aid of legislation. Napakarami kong ang nirekomenda na mga legislative actions, mga panukalang batas. Na kung sakali ma-adapt yung aming partial committee report, pwede nang talakayin yon o mag-file ng panukalang batas. Pwede rin man na mag-file, kaya lang mas mainam yung may pinanghuhugutan ka. Dahil may basihan ka doon sa nangyari sa Blue Ribbon Committee hearings, doon ka huhugot ng katwiran mo o ng reason mo, yung rational, kung bakit yan nag-file ng ganong panukalang batas. Sir, sabi niyo may dalawa pang majority senator na nag-indicate ng willingness to sign. Yung po bang dalawang yun, hindi pa rin pumipirma, sir? Hindi pa, pero yun ang narinig ko na so yung mga staff to staff na pag-ugnayan to kasi yung staff ko rin lang yung pinapakausap ko sa mga staff nila na ang background kasi nito nung nilabas namin yung partial committee report, hindi naman pwedeng 17 o 20 kopya. 470 plus pages yon. So ginawa namin PDF file, pinadala sa opisina nila with notice na kung ready na kayo, kung nabasa nyo na ng principal ninyo at ready na silang pumirma, dadali namin sa opisina nyo itong may signature page, itong hard copy, para pumirma na sila. Alam mo, ang kalakaran naman namin, di ba, minsan napapansin nyo sa plenaryo, nagse-session kami, may umiikot, may dalang folder. Yun committee report. Ako nga, pagka may lumalapit sa akin, maski yung panahon na ito na ayaw magpirma, no? Yung iba hindi nakapirma. Pero pag lumapit sila sa akin at nakikiusap na pumirma ng committee report, sa launch man yan o sa plenaryo, agad nagpipirma ako, dinidefer ko muna yung pagbasa, total. Pag dumating na yung period of interpellation, saka ko pag-aaralan yung committee report, saka ko mag-interpellate. Kasi wala namang magbabawal sa amin, maski hindi kami mag-manifest doon sa amin pinirmahan. Kasi normally, di ba nilalagyan namin, will interpellate, o kaya will amend, o kaya with reservations. May mga ganun eh. Ako hindi na ako nagsusulat ng ganun. After all, maski wala kang sinulat doon. Free ka naman to interpellate. Free ka naman to amend. Sa plenary, pagka nandyan na sa debate. So, hindi ko nga binabasa na yung committee report. Pag dinala sa akin, nagpipirma kaagad ako. At kung gusto ko mag-interpellate, di saka ko babasahin yung mismong panukalang batas, pati committee report, doon ako kukuha ng kung ano yung mga itatanong ko. So, hindi nyo maintindihan bakit ngayon iba yung takbo, no? Parang hindi kasi sila... kung magpirma sila, ang purpose lang naman ng pagpirma para ma-report out. Hindi wala naman nagpipigil sa kanila na mag-introduce sila ng amendment o kaya mag-interpellate. At kung yung amendment nila katanggap-tanggap sa chairman, di ba sinasabi accepted. So walang usap doon. Any objection. Ngayon, kung hindi matanggap ng chairman, di ba binabato yun sa plenaryo para pagbutuhan? Kasi inobjekan.
So, sir, kung... ganun ang kalakaran eh. So, yung pagpirma lang, yun ang pinakamadaling gawin. Siguro dahil parang, sasabi ba natin na controversial itong partial committee report dahil may mga kasamahan yung senador ang inirekomenda na ipailalim nga po sa preliminary investigation. Oo, PI. Pwede Ngayon ba nangyari sabihin siguro sa atin yung ni ganyan eh. Senator yung resulta ng investigation on air or hindi pwede? Ay, lumabas, halos na Pwede naman, oo. Sige, paki Mahaba yun, Raul. Actually, yung yung pinaka-dispository position. Related dun sa ibang senador. dispositive portion. Opo, Hindi, opo, ganito Senator. yan eh. Katunayan, yung karamihan ng recommendation doon para sa kasi dalawa yung sa Blue Ribbon Committee. Isa yung inquiry in aid of legislation. Di ba may karugtong yun? And investigations. So ito lang yung committee na merong aspeto ng investigasyon. Meaning, pag nag-imbestiga kami, pwedeng sa Blue Ribbon, pwedeng mag-rekomenda ng pagpapile ng mga kaso. So nung yung unang partial committee report na nag-leak, ang isang naging dahilan kung bakit nag-withdraw ng signatures yung tatlo naming kasamahan, pati yung mga iba namin sa majority. Sabi nila, masyadong strong yung language na recommending filing of charges against so-and-so. May mga kasamahan kami doon. So, naghanap kami ng paraan kung paano mas-open yung language without compromising yung intent o yung intention ng investigasyon. So, pinalitan na lang yan. After all, pero naman ang meaning, kasi filing of charges, hindi naman pwede mag-file ng information sa korte ang Blue Ribbon Committee. Kasi meron tayong prosecution service, di ba, ng DOJ. Meron tayong ombudsman. Trabaho nila yun eh. Prosecutorial eh. Wala namang prosecutorial power yung Senado. So pinalitan naman yung language. Instead the filing of charges, recommending the conduct of preliminary investigation by the DOJ and or the ombudsman. So yung katanggap-tanggap na yon. So after nung ma-resolve na namin yon, pinalitan ko yon. Inaasahan ko sana noon magpipirma na yung humiling na kung pwedeng is-open yung language. Pero wala pa rin talagang pirma. So naisip ko, iba na yung factor, hindi na yung dahil sa masyado matapang yung language. So hanggang sa dumating nga yung information ni Senate President na meron palang mga nakikiusap o at least isang nakiusap sa isang kasamahan namin na wag pumirma. So doon nabuo sa isipan ko, baka meron ding mga ibang nasa minority ngayon na nakiusap sa nasa majority ngayon na members ng Blue Ribbon Committee na napag-usapan at nag-commit na sige, hindi na kami pipirma. Maski nga si Senator Bongo, alam mo, ang tiyaga makiusap diyan, lalo do sa resolution tungkol do sa idaan muna sa local court pagka dumating yung warrant of arrest ng ICC. Ako pumirma ako doon sa katunayan, nagsuporta pa ako sa resolution nila because sa research ko, I thought it was the right thing to do. Kasi nga mismong sa provision ng doon sa ICC doon sa batas na sa rules nila at saka sa batas natin, nararapat talaga na igalang natin yung ating mga local courts, not to delve on the merits of the case, kundi at least man lang parang i-confirm o i-affirm na talagang valid yung warrant of arrest na yon o talagang totoo, authentic. So ako nag-support ako doon, pati si Senate President eh. Di ba nag-ano kami, kaya yung resolution na-adapt namin yun eh. So yun, on the part of Senator Bongo, Senator Robin, di ba sabi nila, hindi sila pipirma kasi bound sila nung minority. Sa akin, hindi sa akin baliwala yung majority minority, basta tama eh. Sa paniniwala ko tama. Kasi blind ka na pagka yung dahil minority ako, hindi ako pipirma dyan sa majority. Parang dapat pag senador ka, may yung sarili mong paninindigan, hindi yung dahil yung panindigan ng ibang tao na kasamahan mo. Pero sir, yun ang sa akin. But that's me. Pero sir, in case kaya na maiuwi na sa bansa si Saldico at pwede nang ipatawag, maaari kayong makumbinsin na, lalo ng mga miyembro ng minority na pumirma para i-lift niyo na yung suspension sa hearing. Dahil alam ko gustong-gusto nila na mapaharap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing itong si Saldico.
Yun na nga, Sally, Raul. Ang point ko, kaya mabuti na rin yung in-invoke ko yung condition na, teka muna, mag-file muna tayo ng committee report bago tayo mag-resume ng hearing. Kasi anong size-size ng mga hearing natin kung wala tayong ilalabas sa committee report? Tama. So, nasa sa kanila yun. So, minsan, ako yung nababas, mga trolls nga eh. Babas ako na ako yung chairman, bakit daw hindi lumalabas yung committee report. Oo Ako nga yung pinagbibintangan na nitin tatakpan. Oo. Kaya ngayon, mabuti na rin nangyari yan. Now, it's on them. It's not on the chairman. Kasi nasa kanilang balikat yung sense of duty, yung sense of responsibility as a member of the Blue Ribbon Committee na magpirma ng committee report. Oo. Yun yung illegal na minority report, nagpirma sila eh. 6 sila nagpirma ron eh. Ang hindi nagpirma doon, yung kinoconsider ko na medyo maalam sa rules, Minority Leader Cayetano, dating Senate President Escudero, and another one, I think si Senator Joel Villanueva. So, kaya 6 lang yun eh, na nakapirma doon eh. So, ayun, pwede sir nga mangyari. Buti ginawa niyo yung condition na yon, na suspendido muna, canceled muna yung mga future hearings hanggat hindi niyo nare-report out. So, kung sakali andito sa Saldico, malamang sabihin na, pipirma na kami para maipatawag niyo na si Saldico at mag-hearing. Unang tanong kay Sana Saldico. gano'n na mangyari. Ako, unang tanong kay Saldico, ikaw ba talaga yung sa video? Di ba? Yung correct. Tama yun, Raul. Oo, tsaka yun ang kung- unang-una. Bago itanong yung alin ba doon ang totoo, alin ang hindi. Oo, yun. Oo, di ba? Pero sir, sa Kasi tingin niyo, napabuluan na ni Bernardo yun eh. Oo nga. Although, hindi sa Blue Ribbon Committee. Sumulat siya kay Presidente na yung for your eyes only, na hindi po totoo yan kasi nung nakita ko yung listahan ni Saldico nung nasa video, sinasabi niyang 100 billion na 25 billion, dineliver niya kay Pangulong Marcos. Nung ni-review niya, nakita niya, meron siyang sariling digital files sa digital files niya. Parehong-pareho ng listahan. Sabi niya sa akin, tinawagan niya ako agad, Senator, pwede ba tayo mag-usap? Kasi napansin ko, yung nilabas ni Saldico na listahan, pareho ng listahan ko, hindi po pwedeng 25 billion ang dineliver niya kay Presidente Marcos at hindi buo yung 100 billion na yon. Kasi ako yung nag-handle ng 52 billion. At yung the rest, yung 29 billion, kasi yung 81 billion daw doon sa DPWH. The rest, sa ibang mga agencies yun. So out of the 81 billion, yung 52 billion, ako nang asiwa noon, ako yung nagdala ng 8 billion, diniliver niya raw kay Olaybar. So paano makakabuo ng 25 billion si Saldico kung ako yung nag-deliver ng 8 billion at 81 billion lang yung, 52 billion lang yung pinangasiwaan. So, importante doon pa talaga lang na makaharap, magka-clash na eh. Kung mag-confront sila ni Bernardo, kasi hindi pa ito nare-record sa Blue Ribbon eh. Kung mag-testify si Bernardo, nandiyan si Saldico, magkakakontrahan sila doon. Kasi magsasabong sila. pareho yung items nila eh. Pareho listahan nila eh. so sir, pag humarap si May Saldico, pruweba ngayon si... pag humarap si Saldico, ipapatawag niyo ulit si Bernardo para magkaroon harapan Yes. sila. Oo, kasi sila rin yung merong meron silang hindi pagkakasundo doon sa kanilang mga sinasabi. Sir, sa tingin niyo, maraming Hindi pa ito natatakot. testimonya kasi yung kay Saldico, video. Yung kay Bernardo, hindi naman sa Blue Ribbon. So first time nga sila magkakakompronta para sabihin nung isa yung kanyang version, sabihin ng isa yung kanyang version. Sir, sa tingin niyo, maraming natatakot dito sa nalalapit na posibleng pag-uwi na sa bansa ni Saldico at pagharap sa mga investigation. At kung marami, may mga nagsasabi na baka daw dapat bigyan siya ng security pag-uwi dahil baka may mga magtangka sa buhay nitong si Saldico. Napatahimikin si Saldico. Di ba yun sabi niya? Given na yun. Katunayan, sinabi nga ng PNP, di ba? From the airport, pagdating, didiretso nila sa Krami. Si-secure yan, sigurado. So, pwede pa ho, sir, na magtagal ang Blue Ribbon Committee hearing kapag dumating si Saldico at marami siyang pangalanan na iba pa na involve dito nga sa flood control anomalies? Yes. Kaya lang, alam mo, yung sabi ko nga kanina, karamihan na rekomendasyon namin, nangyayari na eh. Sa tagal nung nakatenga yung partial committee report, kasi February 11 nung niroute namin yan eh. Hanggang ngayon, mahigit 2 buwan na, wala nga nailalabas. So yung mga rekomendasyon namin doon, nangyayari na eh. Halos kumpleto na nga yung preliminary investigation sa ibang mga nabanggit dito sa
sa committee report eh. Na-overtake na ng events eh. Senator, With more reason na bakit hindi pipirmahan. Nangyayari na nga yun, nirekomenda natin doon. Nire-recommenda natin. Senator, sa tingin nyo, other than Saldico, meron pang mas mataas sa kanya? Assuming na sa kanyang pagharap, may maibubunyag pa? Ang nalaman natin kay Saldico yun, kung may tuturo siya na mas mataas pa sa kanya. Pero yung hearing po, malilimit lang sa flood control anomaly, so pwede pang lumawak ito sa iba pang issue ng katiwalian po sa mga infrastructure projects. Ang kino-cover kasi ng Blue Ribbon Committee hearings, flood control projects eh. So doon na ililimit nagsimula sa motu proprio. Pwede naman magsimula ng panibagong pagdinig na makover yung ibang kasi ang cover sa ng Blue Ribbon, di ba, Maltisans, Mispisans, Nantisans. Basta saklaw noong yung kategorya na yon, pwede namang magbukas ng panibagong hearing. Motu proprio naman yan eh. Hindi naman yan kailangan may resolution eh. O pwede ring idugtong. Kaya lang, baka mag-overlap na, baka medyo magulo na. Mas magandang separate na lang yung hearing o yung inquiry at saka investigation sa ibang anomalya naman. Sir, bago namin kayo pakawalan, magbabalik ang session on May. Mukhang matindi ang kakaharapin yung trabaho bukod dun sa posibleng pag-uwi nga ng bansa ni Saldico at mag-resume yung Blue Ribbon Committee hearing. Inaasahan din na baka umakyat sa Senado itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So ito po ba ngayon pa lang bilang leader po ng Senate, ito po ay pinaghahandaan at pinag-uusapan na ng Senate leadership? Katunayan, tumawag ng meeting si Senate President dahil na-anticipate niya na nga yan. Sabi niya, meron siyang information na it's almost, not almost, it's a certainty na itatransmit yung articles of impeachment sa Senate. Kaya sabi niya sa amin, hindi naman lahat ng majority members naka-attend doon sa dinner meeting ngayon. Pero para raw makapaghanda kami. So ang unang suggestion niya, 9 to 12 session. Tapos 2 o'clock or 3 o'clock up, yun naman yung impeachment. 5 days a week. Sabi ko, medyo masyadong taxing yan para sa atin lahat. Mabigat yan kasi kailangan din natin ng time na makapag-aral, makapag-prepare, halimbawa para sa impeachment, makapag-prepare. Sabi, paano na yung mga committee hearings natin? So nagkaroon ako ng suggestion sa kanya sa harap ng aming mga kasamahan doon. Sabi ko, baka pwedeng gawin natin MWF, 3 o'clock pataas o 2 o'clock pataas, yun yung impeachment trial. Pero Tuesdays and Thursdays, doon tayo mag-plenaryo, mag-session ng ganun din, 3 o'clock pataas. Sa umaga, ilibre na natin para may puwang din para sa mga committee hearings natin. Kasi naisip ko rin yung Blue Ribbon eh. At saka, yung paghahanda rin natin para trial. Kasi kailangan mag-aral kami eh. Tama, oo. Di ba, magkukonsulta kami sa mga staff do sa aming mga kakilalang abogado, yung mga retired justices na kakilala namin. Sasangguni kami dyan kasi kailangan maski paano maalam kami sa rules of court, sa revised rules, di ba? At saka yung procedure, criminal procedure, kasi suppletory yun eh. Tapos yung mga information, kailangan makalap namin para alam namin yung tatanong namin, mga clarificatory question sa mga hindi lang resource persons, kundi doon sa defense at saka doon sa prosecution team ng House of Representatives. Eh kung wala na kaming space na gano'n, wala na kaming pahinga ng mag-committee hearing kami Sabado-Linggo. No. So ano naging consensus po, sir? Mukhang doon kami papunta kasi nung sinabi ni Senate President na mukhang tama yung suggestion ni Ping, wala namang nag-object. Katunayan, may mga umayon nga, tama yun, kailangan magkonsulta pa tayo sa mga staff, mga legal staff natin, makapag-ready tayo sa impeachment trial. So sir, ngayong malaking chance na umakyat sa Senate ang articles of impeachment, wala naman kayong nararamdaman na any move na gustong mapalitan ng Senate leadership para, di ba, yung iba talagang openly na pro-Sara, parang like Robin, gusto niya sana maging Senate President, medyo daw, yung lenient, parang may mga ganon.
Well, impeachment trial or no impeachment trial, talaga naman lagi may nag-attempt yan eh. Ikaw naman, Selly, para ka naman bago ng bago sa Senate. Hindi naman nawawala yun eh. Lagi may mag-attempt, lalo pagka mayroong break. Naku, expect na natin na marami mga dyan, gapangan. Diyan nangyayari kasi yung pagpa-plot eh, pagka mayroong session break. So, ako naman, kami, sa majority, mukhang solid naman kami. No? At least, to my knowledge. So Kasi dapat maayos naman ang palakad ni Senate President eh. So dapat pala talaga magbakasyon kayo, magpahinga ngayon naka-break yung session dahil masasabak kayo sa break po ba? Oo, masasabak sa matinding trabaho po ang mga senador pag nga. nagbalik yung session sa Mayo. Daming investigasyon, dami Balik, lahat. akala ko balik insertion. Balik ang session. Opo. Ang dinig ko kanina, balik insertion eh. Wag naman, sir. So, oo. Kayo ang number 1 na nagbabantay niyan, di ba? Alam ko, Senator, di ba? Oo, sa budget. Oo. Yeah, yun pa, malapit yung budget deliberation after ng SONA. Bilang ka ng 30 days, nandyan na yung budget, yung committee hearing sa budget. So, baka mapasabay pa sa impeachment yun. So, mas mainam talaga, libre yung umaga namin. Baka wala na kayong tulog niyan. Oh. Sir, pwede bang batayan ng plunder yung budget? Yung sabing nagkuntsabahan, yung dating Senate President, dating House Speaker, the mere fact na yung budget inaprubahan ng Pangulo, pwede bang maging basihan yung isang budget kung merong mang katiwalian para ho sa plunder? Depende kasi may mga provisions naman yung RA 7080 yung anti-plunder law, di ba? Doon papasok 'yon kung not necessarily kung budget man ito kasi pag plunder, di ba, merong threshold amount 50 million, tapos may mga iba pang mga qualifications para pumasok sa plunder. Although based sa mga recent na lumabas na jurisprudence, sumikip na ngayon yung plunder eh. Napakahirap nang i-prove eh. Parang napahirapan dahil doon sa mga lumabas na yung mga leading case sa Korte Suprema. Mukhang bumigat, lalong humirap mag-approve o mag-convict ng plunder. So sir, kahit may problema tayo sa ekonomiya because of the Middle East crisis, it doesn't mean na, kasi may nagsasabing ano ba yan? But may usapan pa about impeachment, ang hirap na nga ng buhay ngayon dahil may crisis. So hindi nyo pwedeng talikuran yung ganong obligasyon nyo na nasa Constitution. Constitutional duty eh. Ang nakalagay na forfeit, yun, diniscuss din namin yun eh. Anong gagawin pagka dumating dyan, wala tayong choice eh, forfeit eh. So, meron nga kami isang kasama sa minority, nagpapahayag na babarahin niya na eh. Hindi pa nagsisimula trial eh, magkukusya na ng kung ano. Sabi ko kay SP, pagandaan mo na rin yan. Sabi ko, may nakausap ako ng isang retired justice, anong pinakamagandang argument kung sakaling meron na naman manggulo para i-question yung naging basis ng impeachment o yung articles, simple lang, one word lang yung sagot eh. Ano po? Constitution. Pero hindi tama na may senador na this early, kino-question na po yung testigo. Hindi, meron. Hindi. Narinig na rin natin yun. Pero yung sasabi ko yung senador na naghahanda na raw siya para bago raw magsimula yung trial, paghahandaan na yung kukwestiyonin niya na yung ano yung naging batayan, ano yung naging basis. Kaya hindi tinimbrihan ko na si SP Soto. Sabi ko, medyo paganda mo ikaw yung presiding. Siyempre, ikaw ang magro-rule. Pwede po ba yun? Binigyan ko na rin sa kanya yung tip. Kaya nga yun ang paghahandaan. Kasi siyempre, hindi naman abogado si Senate SP. President. Ano? Letter M ba yan, Senator? Oo. Natawa? Ano naman matter of record. Si Senator Marcoleta, meron na siyang pahayag na gano'n eh. Sabi niya, bago magsimula ang trial, kukwestiyonin ko na yung batayan. Anong basis? Oo. Nung mapanood ko yung kanyang statement na yon, nagtanong na ako sa kaibigan kong retired justice. Sabi ko, may plano palang gano'n eh. Katunayan, nagre-request ka rin ako ng crash course eh. Si SP, nag-undergo siya ng crash course ngayon eh. Para sa yung rules of court, revised rules of criminal procedure. Kasi kailan maganda siya eh. Pero sir, kapag Sabi ko, ako rin eh. Pag ginawa ni Marcoleta, hindi ba maka-question niya yung kanyang pagiging senator judge kung siya ba'y pagiging bias? Oo, di ba? Depende how he will present it. Baka lumabas, prosecute. Baka doon sa defense. Baka sabihin na lang namin, doon ka na lang maupo.
Di ba dapat mag-inhibit nga sila because of their closeness? Di ba? Prejudgment. Oo. Ang prejudgment. Hindi. Kasi ang inhibition, ano yun eh, individual decision yan eh. Ah, Hindi mo pwede invoke na, oy, mag-inhibit ka nga. Oo. oo. Eh, pero yung daw Ano yun? closeness, Nasa delikadesa na yun eh. Kung Oh, walang kung meron tao delikadesa, na- hindi nga mag-i-inhibit, no? Oo. Ganon. Yun na eh. Pati nga yung kay RG, pinamimigay eh. best friend yun ni Senator Ping. Naku, masaya po yung kwentuhan natin. Marami pa kaming gusto sana itanong, kaya lang wala na pala kaming oras. Sir, marami pong salamat sa pagkakataon na kayo ma-interview. Next week ulit, Senator. Yeah. Di ba? Sige. Thank you, Raul.